Baka ito na yung chance kong masabi yung gustong sabihin. Ito naman na kaming magkasama. Nakakapag-catch up ka rin na you don't usually tell people. Same lang sa coffee, na kapag na-energize tayo ng coffee, when we receive their stories, na-energize din tayo to show up to another day. Iba din talaga yung nagagawa nung simpleng pag-aya lang ng kape. Tapos ako talaga, mahilig talaga ako mag-ayain. Nagulat na lang ako na hindi naman kami close dati. Yan, Tapos diba? biglang... Bilang eventually, yes, naging kuya. barkada Nag-click ulit na. Hindi ito tungkol sa kape, sa lugar, di ba? It is more of enjoying the presence, yung companionship, yung pagkakaibigan. Okay, welcome to the episode 1 of Life Like No Other podcast. A life In Christ is a life like no other. My name is Smith. I'm Kayna. And welcome to our first episode. No? Yes, grabe. We are really Sobrang looking excited. forward sa podcast na ito. No? Yes, grabe. Grabe talaga. Very exciting. Yes, for sure, a lot of us has been like waiting for this to happen. Especially in our community, marami tayong mga kapatid na nakikinig sa Spotify. And I think this is a great opportunity for them to have another episode na mapapakinggan nila. Yes, exactly. Kaya this episode is like a big... Yeah, totoo. Very exciting, no? Kaya naman maganda ipakilala din natin yung ating mga kasama for this first episode, no? Welcome naman natin mga ating mga kasama ngayon Yes. for this podcast. Okay, go. Hello, I am Lance Cumpio and I'm studying at UST Angelicum College. Okay, welcome, Lance. Ayan, ako po si Dea Medaliar at nag-aaral sa National Teachers College. Ayan. Welcome, Dea. Welcome. Okay, so si Lance ay senior high school, tama ba? Yes, Tapos kuya. si Dea naman ay, anong year mo na, Dea? Incoming second year, kuya. Incoming second Ayan. year, okay. Yes. Si Kayna ay already Ako, graduate na ako. graduate. Okay, ako From- din. Okay. Okay. So, ayan. So, very timely, no? Kasi ngayong araw, itong first episode natin, tamang-tama, no? Yung pag-uusapan natin, we're going to talk about coffee, no? Coffee. So, Sakto sa sakto. oras natin ngayon, kuya. Di ba? Parang bago lang natapos yung ulan. Tapos yun, medyo malamig pa yung atmosphere, Yes. environment. So, parang sobrang bagay talaga na makapag-sip ng mainit na Yes. coffee or freshly brewed na Yeah. espresso. Sa mga ganitong pagkakataon, no, masarap magkape, di ba? So, medyo pahapon, no? So, ito yung challenging pag mga ganitong oras medyo inaantok ka tapos gusto mo talagang magkape, di ba? So, today, that's what we're going to talk about, no? Itong, yung mga moments na pagkakape natin. Kayo ba, mahilig ba kayo magkape? Kayong dalawa? Yes, kuya, every day. Sobra. Okay, ano ang go-to coffee nyo if you don't mind? Ano ba yung mga usually na in-order nyo or gusto nyo ba sa bahay kayo nagkakape? Diba? Outside, kuya, usually order ko kasi Americano, ganun. Or kung sa Starbucks, yung triple mocha. Pero kung sa bahay ko is 3-in-1, okay na ako dun. Oh, Yan, okay na, tama. no? Di ba? Ako naman, kuya, minsan, ako yung McDo, ganyan. Tapos minsan naman, matcha talaga. Matcha ako oo. matcha Tapos, ka. pero pag sa bahay, 3-in-1 lang din, ganyan. Pero iced coffee talaga gusto ko. Kasi mahilig ako sa Tapos maraming yelo, yung gano'n. Yung mas marami pa yung yelo kaysa sa kape. Sa kape. Yan na may konting kape. Oo, ganun na. Ikaw ba, Kina? Anong mga, mga go-to order mo pagka gusto mo magkape? Ako medyo different siya. Di sa sa super coffee, pero nasa mga sweeter side ako. So, yung mga pambata, yung mga milky, mga ganon. And yung mga pero gusto ko din iced. Iced din. Siyempre, sino naman hindi yung sa panahon natin ngayon na sobrang lalo na summer ngayon, di ba? Sino gustong Yes. iinom ng mainit, tas mainit yung panahon. Pero yun yung preference ko. Masarap talaga mag-inom ng malamig na coffee. no? Oh. No? Oh, yeah. Ako parehas kami ni Lance. Mahilig din ako. Nag-start ako uminom ng kape na black coffee lang palagi since last year, di ba? Tapos very life-changing, no? So, pagka nag-start ka uminom ng black coffee, talagang
Basta. Kayo na nakakaintindi nun. Yes, so, Tuloy-tuloy quiz, oo. diba? So, anyway, tama-tama kasi, di ba, yun nga ang pag-uusapan natin. We're going to talk about coffee, di ba? So, madalas niyan, pagka tayo ay nasa after school, di ba, after activity, after ng mga kung ano-anong ginagawa natin sa buhay, minsan talaga, exciting yung yung mga moments na someone will invite you to go out for a coffee, di ba? Kahit na minsan pwede naman sa bahay mo na lang magkape, may kape naman kayo sa bahay, pero iba pa rin yung pakiramdam, di ba? When you go out with the people, yung mga kaibigan, yung mga barkada to hang out and have a coffee together, di ba? Tama, di ba? Kaya- Usually ngayon also yung kuya, yung cafe hunting. Yes. Ayan, yung hindi lang yung masarap na coffee, pero nagmamatch din yung vibe ng cafe. Kasi minsan yung, kunyari kapag Instagrammable, Yes. tas masarap pa yung coffee, for sure, mas masarap din yung kwentuhan ng mga makakasama mo doon. Di ba? It adds to the vibe. Correct, Yan. correct. Kayo ba? Gusto nyo ba, nakadepende ba kayo pagka maghahanap kayo ng coffee shop, iniisip nyo ba yung aesthetics nung coffee shop, ng cafe, o more on doon kayo sa sa lasa ng kape talaga? Depende sa budget quiz. Depende. Pero yung akin kasi kuya, may na-try kami ng mga friends ko na kasi siya, sobrang ganda niyang coffee shop, ganyan. Tapos yung drink, parang hindi siya okay. Pero at least, di ba, maganda. Pero hindi na kami umulit. Last na yun. For the gram na lang. For the gram. For the gram lang. Yes, Sa gram yun. lang, no? Diba? So, yeah, minsan, yung some people ay gusto lang talaga yung vibe ng cafe, di ba? Minsan naman, ako personally gusto ko talaga yung may masarap na kape regardless kung kung gusto ko ba yung interior design ng coffee shop, 'di ba? So, 'yun mahalaga sa akin yung yung lasa talaga ng kape. Pero it depends to the people sa mga kasama mo, it depends sa mga barkada mo. Pero what matters the most, I guess, yung when you someone invited you to go to hang out and have coffee together is yung yung conversation, 'di ba, na nangyayari over the coffee, 'di ba? So, 'yun ang parang kumbaga something something na you always look forward. 'Di ba? Hindi lang yung kape, hindi lang yung itsura nung coffee shop, but to be with that person na gusto mo makasama, makakwentuhan, di ba? So, Yan. I agree, kuya. Kasi sometimes, di ba, may mga conversations na na-unfold kapag nasa coffee shop ka na hindi mo nalalaman sa iba-ibang place. Di ba? Parang, I think, isa yung parang magic ng isang coffee shop or coffee fellowship, ganyan, na may mga kwento na nagkikwento, kasama mo yung kaibigan mo na doon mo lang nalalaman, sobrang interesting ng ganitong topic, or hindi ko nalaman na ganito pala yung kwento mo. Ay, ang daming na-unfold na unexpected pero meaningful na conversations every time we have coffee with our friends. yeah. So parang you get to be inspired dun sa mga nakakwentuhan mo naturally, no? Yung parang without forcing it, yung lalabas lang kayo, simpleng kwentuhan, then yung pagkukwentuhan nyo lumalalim ng lumalalim, di ba? Tapos you get to share very inspiring stories with each other, di ba? So kayo ba, Lance, Dea, may mga ganun ba kayong experience, yung naaya ka lang magkape, tapos parang after nyo, nag-iiyakan na kayo. Yung mga ganun ba kayong mga moment, no? Sa akin, kuya, syempre madalas talaga ganun yung mga nangyayari sa amin ng mga friends ko. Kunwari, mag-aaya lang na, tara, kape tayo, ganyan. Tapos maya-maya, may mag-open na, ganito kasi yan eh. Ganyan na. Tapos tuloy-tuloy na yan. Parang, sunod-sunod na kami niyan na mag-share, ganyan. Tapos, parang dahil doon, kuya, mas, alam mo yun, mas nakikilala namin at saka nalalaman namin kung ano ba talaga yung mga nangyayari sa isa't isa sa amin, ganyan. Na hindi nila na-share kapag nasa ibang lugar kami. Ganun, parang nandun talaga yung comfort eh. Parang nandun namin nalalabas. Parang iba talaga yung spirit ng coffee shop eh. Parang ganon. Kaya ayun. Yung the warmth ng environment, plus yung kung gaano kayo ka-close magkakaibigan. Meron talagang mga moments na kung casual lang, hindi mo masasabi na, uy bro, ba't ganito? Pre,
ay teka, mamaya na lang. Pero pag nasa coffee shop kayo, yung nag-e-enjoy na kayo, kaya umiinom kayo ng kape or kung hindi man nagkakape yung kasama, kung ano mang iniinom nila. Pero there are times na, oo nga, baka ito na yung chance kong masabi yung gustong sabihin. Kasi ito naman na, kaming magkasama, uy pre, alam mo ba, ganito. Nakakapag-catch up ka rin na you don't usually tell people. And sometimes, meron din doon yung mga secret, yung mga problems, mga di natin nakikitang pinagdadaanan nila. Minsan doon kasi nila nasasabi sa mga ganong atmosphere, di ba po? So kumbaga yung mga moments na nagkakape tayo together with our friends, in a way parang nagiging ano rin siya no? Safe space no? Sa mga kaibigan mo, siguro sa atin din, di ba? Personally, marami tayong mga ganong pagkakataon where we are being able to share our experiences, diba? Na minsan hindi nga naman natin nakukwento. Okay. So minsan yung simpleng pagkape, pag-upo, pag-inom ng kape, tapos pagkukwentuhan, napoproseso mo din eh. Di ba? Yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Diba? Alam niyo, bilang mga estudyante, you share your struggles with each other. Di ba? So, very, kumbaga, malaking tulong siya sa'yo, no? Para iproseso yung mga bagay-bagay. And yung naisip ko lang habang nakikinig sa mga answers nila, di ba usually, nagkakape tayo para magkaroon tayo ng spike of energy. Ganyan, di ba? Kapag gusto natin matulog. Pero, minsan, kabaliktaran yung nangyayari kapag gusto natin mag-cafe. Di ba? Kapag nasa bahay, nagkakape tayo para ma-energize. Pero, kapag kasama natin yung mga friends natin, gusto natin mag-coffee para makapag-relax tayo. Di ba? Iba yung relaxation na kapag naamoy mo yung freshly brewed coffee, tapos malamig yung ambience, tapos warm lights. Ganyan. Tapos, sakto pa talaga sa budget mo yung na-order mo na coffee. Tapos, yung kasama mo ba sa cafe are the perfect libre. people. Nilibre ka ng kasama nilibre. mo. Iba yung Mas pinakamasarap. mas masarap talaga ang kape kapag libre. Yes. Kaya ang bag natin, masayang kwentuhan. Kwento, Yung ambag ganun. ko, kapag nililibre ng coffee. Kaya, yun yung isa sa maganda kapag nagkakape, na not just to energize ourselves, but also, mas ma-deepen din yung relationship natin sa mga nakakasama natin in the coffee shop. Ganyan. And yun, speaking of yun, mga kaibigan, ganyan. Ayun, another question lang din sa ating mga guests. And yun, what do you think yung mga, yung mga usual activities or nagiging routine nyo kapag nakarating na kayo sa coffee shop, ganyan? Ano yung unang nangyayari? Parang kwentuhan ba agad or naglalaro ba agad kayo? Or mas matagal yung time na nag-iisip kayo, ano ba dapat yung orderin ko? Anong size ba dapat yung orderin ko? Ako po usually, nakatingin lang ako sa menu muna. Tapos sinecheck ko na yung mga numbers doon sa gilid. Di ba? Merong item, tapos may numbers. Ako, kaysa na item tinitingnan ko, yung numbers muna. Tapos pag nakita ko mababa, kunwari mo, 1.9, gano'n. Okay, pwede to. Pero syempre, check ko pa rin. Baka mamaya, di pala masarap eh. No? Okay, di ko type. So, chinecheck ko kung ano, tapos tatanong ko sa mga kasama ko kung ano ba lasa nito? Pag sinabi nila, ganito yan. Baka pwede. Kung match naman sa favorite ko, kung matapang-tapang. O kaya kung very energetic ako na araw na yun. Gusto ko matamis-tamis, ganun. So, yun, pipiliin ko na yun. Depende na talaga yung number dun sa gilid. Depende sa... Tapos yung number sa cellphone, kung may nakalagay ba, baka mamaya decimal na lang pala. De, joke lang. Meron naman yun. Mga 3 digits siguro. Pero yun nga. Pero bukod dun, usually kasi ako yung sumisignal sa kaibigan namin na yung taga-hype. Kasi tahimik lang ako sa friend group namin, ganun. Tapos, pagka kailangan ng may pag-usapan na academics, doon na lang ako papasok. Pero usually naman kung chikahan, taga-kinig, taga-react. Listens a lot. Yun lang naman sa akin. Ayun, sige. How about sa'yo, Dea? Yung sa akin naman po, kasi usually, di ba, pagkapasok ng coffee shop kanyan, mas matatagalan ka talaga sa pagpili ng order eh. Lalo na kung marami kami. Ganyan. Tapos, Diyos ko, parang ano mo yung 30 minutes na 30 kami. minutes. Di pa kami Di pa tapos. makapag-decide. Ganun, parang, dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Ganyan. Pero, after naman po nun, ganyan, hindi naka-order na. Tapos, syempre, madidistract ka. May mga benta-benta sa gilid. Tingin-tingin. Tapos, Mga pastry. mabudol ka na. Ganyan. Pero, pag naman po, kunyari, nakagather na kami, ganyan. So, kwentuhan, ganyan. Syempre, ang mas talks alat niyan, ako talaga, ganyan. Parang, maya-maya,
Bigla nang may iyak. Pero ano naman, paikot naman ang kwento. So talagang dapat may mauuna at ako yun. Ganyan. Kasi hindi mauumpisahan ang pagkikwento kapag hindi ko uumpisahan. Correct, ganyan. correct. So, Minsan yung ayun. minsan yung kung sino magkukwento, yun yung nag-aaya ng kape, no? Kape tayo, may kukwento. Nabis na. Kaya pala nag-aaya ng kape. Diba? So, diba, ganun no? Ganun, diba? So, yung pagkakape din talaga parang breather din in a way, diba? Yung sabi nga ni Kayna kanina, minsan pagka nasa bahay ka, gusto mong magkape para magising. Pero when you hang out with your friends to have coffee, ano mo talaga, yung way para makahinga ka, di ba? Lalo na sa mga pinagdadaanan sa schools, sa mga kung ano-anong mga, di ba? Mga ganap pa sa mga buhay natin, di ba? So, yeah, masaya talaga magkape, no? Ayun. So sa akin naalala ko lang, kasi sa kanila more on, yun si Skylance, sa number siya nakatita. Ako medyo nakaka-relate ako ganun. Eh, syempre kapag estudyante ka, hindi yan, kailangan, hindi sa lahat ng oras na kaya mong bilhin yung mga gusto mong bilhin. Kaya syempre, nakadepende din sa budget. Ganyan. Kaya una, numbers yung tinitignan ko. Tapos pangalawa, relating sa kay Dea kung paano mag-initiate ng mga conversations. Usually sa akin naman, kapag kasama ko yung mga friends ko, una namin tinitignan pagkapasok ng coffee shop, kung may mauupan ba kami. Tama naman. May upan. Ganyan. Lalo kapag, di ba usually sa mga cafe, mga tig-dalawa lang, ganyan. So, syempre magpaplano pa kayo. Paano ba natin iipunin lahat ng mga tables into one long line para magkasya kami lahat? Yan. So, usually kapag group siya, kapag may brothers or sisters, usually, iniiwan na namin yun sa mga brothers. Mga brothers, pahanap ng mga table. Ano, mga 10 tayo lahat. Tapos kami na mga sisters, ay si Chika, ganyan. Habang ni Chika, dahil nga, di ba, sa side ng mga sisters, mga medyo organized. So, sila na yung maghahanap. O sige, lista nyo na yung mga order Ayan nyo. na, magkukolekta na ng Magkukolekta order. ng mga diba? order. Habang naghahanap ng tables yung mga brothers para, once nakapag-order na, sakto na din may table na din. And for sure, makakapag-start na yung mga gimmick natin. Una-una, ano pa, nasa-start yung mga conversation, yung mga loko-loko pa, ganyan. Yung mga nangyari, the recent activity. Kunyari, galing tayo ng assembly or household. Usually, mga parang hangover pa sa mga nangyayari na, grabe, nakakatawa yung si ganitong brother. Ang ganda ng topic ni Kuya, ganyan. Tapos, una-una, tawa-tawa lang muna. Pero, may mga parang, di ko alam, may sudden change of air na parang biglang Hanggang sa magiging seryoso it na gets lahat. deeper, It gets deeper and deeper. Yeah, Tapos totoo. minsan, yung mindset natin, magka-cafe tayo for a short time na limited na kailangan ganitong oras, kailangan nakauwi na ako. Lalo kapag gabi, di ba? Kailangan dito nakasakay na ako kasi baka rush or kailangan, baka papagalitan na ako nila mama. Pero kapag nalaman natin na malapit na tayo sa, parang sa curfew, tas hindi pa nangangalahati yung kape. Parang hindi, gusto ko pa tumagal eh. hindi ko pa nakakwento yung gusto kong ikwento. Yeah, gusto ko pa dagdagan. Ganyan yung isa sa favorite thing ko to do. And I'm sure, lahat tayo, isa yun sa mga nagpapastay sa atin sa coffee shop na pinupuntahan natin. Dahil, for sure, na kung gaano kadami yung drink na in-order natin, mas marami yung kwento na nabibigay natin sa isa't isa. Mas marami ding inspiration na nakukuha natin na parang same lang sa coffee, na kapag na-energize tayo ng coffee, when we receive their stories, na-energize din tayo to show up to another day. Yan, na ma-inspire tayo na, Fuel, kumbaga. No? Yeah. So yung minsan pagka tumatambay ka kasama yung mga barkada mo sa coffee shop, hindi mo na rin namamalayan yung oras di ba? Yung parang magugulat ka, oy, anong oras na pala? Okay. Ang dami na ng Time pag-usapan. Tapos madalas very random talaga yung conversation. Sabi nga ni Kayna, palalim ng palalim. Pero minsan kung saan napupunta yung usapan di ba? Very random yung topic. Pero yun nga, talagang it builds yung relationship with each other. Na napapalalim nyo yung simple hangout together, napapalalim nyo yung relasyon nyo sa isa't isa, and how you will be able to help each other as well, di ba? Minsan may mga kasama tayo sa tambayan na magbibigay ng advice, di ba? Magbibigay ng, o kaya naman magkukwento ng experiences niya, di ba? So, yeah, di ba? That's what usually happen pagka tumatambay. Yun. And most of our conversation ay about kung paano nabibuild yung relationship natin through coffee or yun, pagkakape. Napaisip lang din ako ng another question.
May mga friendships ba kayo na nabuo ng dahil sa coffee? Pwede bang kayo makapag-share? Like, ano ba, parang kailan nyo ba na-realize na dahil sa nagkakape, din nyo na-realize na, ay grabe, parang genuine friend na talaga nakikita ko sa brother or sa sister na to na dahil lang nagkakape kami. Ganun. Ako, isa po kasi akong panganay. So, wala akong kuya, ganun. Ang next na older figure sa akin, yung father ko na. Pero for example, meron mga kuyas na inaaya ko mag-coffee somewhere or meron McDo. Tapos order kami. Ako mag-chocolate coffee ako, ganun. Tapos fries on sa side. Yung mga ganong moments, yung mga kwentuhan, sabi mo kahit 2 hours lang siya tumatagal. Pero for me, yung mga sinasabi sa akin ng kuya ko, yung mga nare-realize ko, and even yung nakikwento ko, yung nailalabas ko, yung bond na yun na nabubuo, sobrang thankful ako dun. Tapos talagang yun nga, since wala naman ng kuya, so yung advices niya, malaking tulong rin sa akin yun. To add yun sa mga advice rin ng tatay ko, na family ko. Tapos siguro, sobrang dami na rin. Siguro mga... Hindi ko pala mabibilang. Marami na talaga. Oo. Pero bukod sa kuyas, for example, sa mga best friends ko, ganun. Yung mga close friends ko usually, inaaya ko lang rin naman somewhere. O kaya kung hindi nila kayang lumabas kasi may ganap sila after, sa bahay-bahay na lang. Pero yung mga kwentuhan, minsan natutulungan pa nila yung mga problems ng bawat isa. Yung kung ano yung mga bagay na pwede kong... For example, ako may mali ako ganito na ginagawa. Minsan sa mga ganong time sa bonding, kwentuhan, sa kape, minsan doon pa nila nasasabi na, uy bro, napansin lang namin ganito. Baka pwedeng next time ganito. So ako rin, nag-grow ako. Yan. And yun nga, for me rin, syempre, as their friend, gusto ko rin na ganun rin yung maibigay ko sa kanila. So yun, sobrang dami talaga na nabuong friendships. And feeling ko hindi siya mabe-base na friendship eh. More like family na talaga sila sa akin. Yun. Ayan, sige. Ikaw naman, Dea. Yung sa akin naman, actually, hilig namin na ng mga ates na meron kasing meron akong ate na meron siya sasakyan. Tapos hilig namin na mag-drive-thru. Kunwari mag-aya siya, tara, drive-thru tayo. Ganyan, tas matik na yan. Gusto niyo kape? Ganyan. So, kape. Tas habang nasa biyahe, ganyan, kwentuhan lang, ganyan. O, kamusta naman? Ano na nangyari sa buhay niyo? Ganyan. Di magsa-start na mag-share, ganyan. Kasi ako, hindi ako ganun ka vocal, ganyan. Not unless, tatanungin mo ako. Tas parang, pag tinanong mo lang ako, kamusta ka? Parang, tutulo. Tutulo na agad. Wala pa nga eh. Wala, hindi ko pa nakakasagot kung okay lang. Tumulo agad. Pero ayun, parang iba din talaga yung nagagawa nung simpleng pag-aya lang ng kape, ganyan. Tapos ako talaga, mahilig talaga ako mag-aya eh, na tara kape tayo, ganon. Na nagulat na lang ako na hindi naman kami close dati. Yan, diba? Tapos biglang eventually, yes, naging kuya, barkada mo na nag-click talaga. na. Parang hindi lang din, katulad nung kay Lance, hindi mo lang siya matuturing na talagang parang kaibigan lang. Parang doon ko rin nahanap yung pakiramdam na magkaroon ka ng second family. Doon sa tao na yun na parang, ako po kasi, bunso ako. Though may mga kapatid na, siya opposite pala. Opposite pala. Yan, so, although may mga kapatid naman po ako, pero hindi naman ako ganun ka-open. Ganun. So, parang, doon sa mga ate na yun, doon ko parang na-feel yung comfort na mag-share sa kanila. Ganyan. So, parang, ayun, kapag, nakakatuwa lang kasi kapag tinatanong nila, tara, kape tayo, kape na natin yan, ganon. Tapos, matik na po Gets mo yun, na agad, gets na nagigets agad mo na na may agad. kwento to, may ganon. Kaya, ayun po. Yeah, totoo. Yan. To. Pagka yung nga 'di ba parang ang gift nung when you go out for a coffee yung yung hindi nga kayo close, parang nagkita lang kayo sa isang event, activity ganyan. Tapos parang after that event biglang nagkakaayaan, tapos nangyari hanggang sa parang naging barkada mo na rin eventually, 'di ba? Yung mga nakakasama mo sa kung saan man sa mga events na nangyayari, 'di ba? So, it builds a genuine friendship. Ayun. So, yun. May naalala lang din ako sa mga kwento ninyo. May time din na inaya din ako ng coffee. Siyempre, kung si Dea, siya yung mahilig mag-aya ng coffee. Ako yung kumbaga parang victim na lagi naaaya ng coffee. Lagi naaaya.
yeah. Tapos, may mga times na sometimes hindi ko gusto. Like, kasi ako, homebody ako, ganyan. Gusto ko nasa bahay lang lagi. Kasi dapat nasa bahay na ako ganyan. Nakatipid ka pa sana. Oo, nakatipid pa sana ako. Ganyan, itong pera na to, ilang chichirya na nabili ko. mga reasoning ko. Pero kapag nag-say yes ako, if I chose to show up sa invitation nila, meron isang moment na nasa group ako na nasa cafe kami. Tapos yung sobrang ingay ng lahat kapag sobrang benta ng mga jokes or mga kwentuhan. So may moment talaga na parang napapause ako tapos in-observe ko lang sila lahat. So doon ko na parang nagbigay ng sudden realization sa akin na grabe ito pala yung effect na you have when you're drinking your coffee with the right people, di ba? With the right people and the right conversations na nagpapagrow sa'yo. And that moment, habang ino-observe ko na yun, nagtatawanan. Parang kung yung nasa movie ka, parang nagsa-slow-mo sila. Tapos parang umatras. Again, so nakikita mo na, Lord, thank you. Kasi napabilong ako sa ganitong group. And to have a good drink. Tapos ang ganda ng mga conversation na hindi ko in-expect na I will encounter it in my life. And I'm thankful na nandito ako sa cafe, nagpabiktima ako sa pag-invitation nila. And yun, napaisip lang din ako na sobrang laking importance din na kapag nag-show up ka sa taong nag-i-invite sa'yo, just like sa mga nakwento ninyo, di ba, na hindi mangyayari yung mga conversation sa cafe or yung mga conversion stories na na-encounter natin sa cafe if walang nag-i-invite sa atin or if wala tayong kaibigan na nag-show up for us. And I think that's one good thing na nagkakape tayo. Kasi di ba usually kapag nagkakape tayo, minsan sa iba, yung mga cafe connoisseurs, kapag naisip yung word na cafe, inaisip nila agad yung drink. Pero sa atin, na dahil na-build tayo ng relationship ng dahil sa coffee, kapag naisip natin yung word na kape, tao na kaagad din naiisip natin kasi for sure, gusto natin na nakasama sila sa lugar kasi alam natin na may makukuha tayo, mas makakapag-open tayo sa kanila ng mga parts ng life natin na hindi naririnig or hindi mapapakinggan ng mga tao na not close or yung typical teenager. So, yun, speaking about yung showing up, can you also share us an experience na may nag-show up sa inyo sa mga times na kailangan nyo ng makakausap, ganyan, kailangan nyo ng conversation, ng kasama ng company lang, ganyan. Tapos in-invite kayo na, oy sige, tara, what if coffee na lang tayo, ganyan. May mga ganun ba kayong experience yung parang sobrang pagod, nag-struggle ka, ganun, mga ganung moment, no? Gusto mo lang kasama. Lalo na ngayon kayo mga estudyante, di ba? Maraming deadlines. Tapos, parang ang hirap na i-manage ang time. Pero kailangan ko talaga ng kasama. Kailangan ko ng makausap. Kailangan ko na itong event out. Tapos may question din na, ang tanong, may mag-show up kaya sa akin? And yun, meron bang kayo experience na may nag-show up talaga sa inyo? Meron akong classmate. Ito, just recently lang to experience na to. Ano kasi ito sabay-sabay na robotics paper, yung capstone project, sa thesis, tapos sa Gen Chem namin, meron pang paper na hindi namin alam kung paano namin gagawan. About siya sa Gibbs Free Energy, mga ganun. Science talaga. So, sabi ko, grabe, 3 papel, tapos binigay ito, 2 months na lang, 2 weeks na lang. Depends na. So, nung time na yon, yung grupo namin medyo nag-aaway-aaway na. Tapos meron pang internal problem sa group kasi yung 4 na members doon may away pa sila, gano'n. So parang, paano na natin to gagawin? Di ba? Paano na? Ano nang plano? Away na lang ba? Gano'n. Pero, yung friend ko na yon, talagang first week pa lang na school, siya na yung nakakausap ko. Talagang, mabigay. Ganun. So, kung may kailangan ka, sabi mo lang sa kanya, check niya yan, tutulungan ka niya. Pero kung inaasar mo lang siya, ay, baka di ka talaga bigyan. Pero yun nga, siya yung friend ko na, nung napansin niya na nasa-stress na ako, ganun, ang dami ko nang iniisip, bukod sa exams pa namin noon na sumasabay, bukod sa kakatapos lang ng youth camp namin noon, ganun. Inaya niya ako dun sa UST Angelicum Cafe, yung sa cafe namin sa school. Katabi ng kantin So, bumili rin ako pagkain ko.
Yun nga. Nagulat ako kasi parang naglalakad lang ako noon, papunta akong kantin, tapos iniisip ko nga ano ba yung mga pwede kong gawin. Tapos biglang tinapik niya ako sa likod na malakas. Ano? Parang ginanon niya ako sa likod. Tapos sabi niya, sundan mo ako. Tapos biglang sabi ko, ba't tayo nasa cafe? Wala akong dalang wallet ngayon. Dala ko lang yung 100 na pambili ko sa kantin ng kung ano mang kanin, ganun. Tapos sabi niya, pili ka ng inumin. Tapos nung pagpili ko, ang sunod na sinabi niya, upo ka na doon. Tapos nung nagulat ako, kinamusta niya ako. So for me, yung simple way niya na yun na he doesn't have to treat me. Alam mo yun. Pero yun nga na sumama siya sa akin. Sinamahan niya ako. Alam niya na pagod na ako, nasistress ako. So nandun siya. Yung presence na yun para sa akin, walang katumbas yun. Na even money, even wala eh. Yung time, yung effort niya, yung kung anong meron kayo bilang magkaibigan, yun yung pinaka-importante. And yun siguro yung reason kung bakit gusto kong ibigay yung todo ko dun sa mga activities na yun. Na kahit pagod na ako, okay lang yan. Kasi merong mga tao na naghihirap rin. At na merong mga tao na nandyan para sa'yo. Sinasamahan ka. Lagi kang sinasamahan, laging pinoprotektahan Ito. niya. Yeah. Yung sa akin naman, actually merong isang ate ulit na nakasama ko sa coffee shop. Parang, kasi kami, mahilig kami maghanap ng matcha. Yung may masarap na matcha. Kasi pareho kami mahilig sa matcha. Ayan. So sabi ko sa kanya, yung mga alam mong matcha, wag mong i-gatekeep. Ganyan. Sabihin mo sa akin para mapuntahan ko din. Pero, ayun, may nakasama akong isang ate. Tapos, yung pag-uusap namin ay, nung una, parang, kamusta ka na? Ano nangyayari sa life mo? Ganyan. Una parang ano lang dito lang, ganyan. Tapos hanggang sa lumalim ng lumalim, hanggang sa ang dami nang na-bring up kung kamusta na. Parang kasi ang hirap din sagutin yun, lalo na hindi mo alam talaga sa sarili mo kung, oo nga no, kamusta na nga ba talaga ako, ganyan. Parang, yung time na yon talagang na-appreciate ko yung simpleng pagkakape lang namin kasi sobrang stressful din nung school year na yon, nung first year ako, ganyan. Kasi syempre nag-a-adjust, ganyan. Tapos also working student, ganyan. So parang hirap talaga para sa akin na pagbalansehin lahat na pagsabay-sabayin, ganyan. To the point na sobrang burnout na talaga ako na hindi ko na rin kayang kayang mag-show up para sa iba. Pero sobrang sarap sa pakiramdam na may mga tao na alam mo yun, parang handang mag-show up para sa'yo na iparamdam sa'yo na may taong handang makinig, handang umunawa sa'yo. Sobrang sobrang iba yun eh. Iba sa feeling na masarap sa pakiramdam mo na walang handang makinig sa'yo, ganyan. Parang tayo naman kasi, gusto lang natin ng may makikinig sa atin. Hindi natin, siguro yung iba hindi nila gusto na advice ng advice. Pero yung may makinig man lang sa'yo, ganun. Yun yung gusto natin. Yeah, totoo. Hanggang sa, ayun, kinamusta ko din siya kung kamusta ka na ba, ganyan. Hanggang sa nalaman ko na ganito rin pala yung pinagdadaanan niya na siya, kinakamusta niya yung ibang tao pero siya meron din palang ganon. Parang, mas nalaman namin kung ano yung pinagdadaanan ng isa't isa at andyan kami para iparamdam din sa bawat isa na merong aakay sa amin, ganyan. Totoo. Parang kumbaga yung coming from your stories, no, it leads us to that realization na yung presensya natin when we show up, when people show up to us or tayo ay nag-show up sa mga tao, it made us realize na our presence is indeed a gift, no, sa bawat isa. Yung simpleng hangout could be an opportunity for us to be refueled again kapag pagod ka na, 'di ba? Yung o kaya naman hindi lang ikaw yung makamusta mo rin yung taong nangangamusta sa iyo, no? So, yeah, totoo na yun din yung kumbaga best experience when we are having coffee together. It is not just about yung yung hindi ito tungkol sa kape, sa lugar, di ba? It is more of enjoying the presence, yung companionship, diba? Yung pagkakaibigan, di ba? Yun yung I think what we gain from
every hangout sa mga cafe, di ba? Naisip ko lang, kuya, parang sa buong conversation natin, di ba nagsimula siya sa kape, ganyan, tapos nag-end up na yung about presence. Parang pag-iisip tayo ng ng one word each, para siyang from coffee to company. Yan, Yes, kasama, yes, usually, yes. di ba, para siyang nagiging indirect love language natin na instead of saying I love you or inaalagaan kita or I care for you sa mga close natin, sometimes all it takes is just tara kape. Yun lang palang kailangan for us to show how much we care for them, how much they care for us. That's why sobrang important ng presence natin. I think we can also say na regalo talaga yung pagiging present sa isa't isa. And I think that's one of the design that God has placed sa atin. Na we are yeah. not meant to be alone. And through our conversation, dami natin napag-usapan actually sa kape lang, di ba? Tapos, dami natin napag-usapan, di pa nangangalahati mga kape natin. Di pa nangangalahati. Di ba? Ang dami ng mga watermarks sa sa tabletop. Pero parang sinasabi lang nun na masarap talaga makapagkwentuhan. Ang dami nating natututunan when we are aware that there are people who are willing to be with us, who are willing to journey with us sa life natin bilang mga kabataan. And hindi accident na nangyayari na nagkakape tayo. Hindi lang yun parang impulsive. Usually, hindi na yung impulsive decision na ginasto natin yung ipon natin para magkape. Yeah. Pero sinadya yun ng Diyos for us to encounter na there's more to life. There's more good things to look forward in life na as the coffee energizes us, God will also fuel us to Conversations. to be present and to show up na not just for others but as well as sa Diyos mismo na for our becoming. Yeah. Ang lagi ko nga sinasabi when we are having a good experience pagka tayo ay nagkakape, yung really yung conversion happens in conversation, in the simplest conversation over a coffee. Di ba? Nababago yung buhay mo, may nare-realize ka, may mga bagay kang natututunan sa mga taong kasama mo, di ba? So, masaya, di ba? Masaya na napag-usapan natin itong mga bagay na ganito, no? And I think it will help other people as well to cherish the moment kapag sila ay naiimbitahan magkape, di ba? Mag-hang out with their friends. Yeah, and it's a good reminder for us that we are never alone. Yeah, when there are people who invited you to hang out with coffee, kung pwede ka, di ba? And then go kasi makakatulong yun sa'yo. And kung may mga kaibigan ka na parang nakikita mo na sobrang na busy for the past days, di ba? Invite that person to a coffee, di ba? Samahan mo lang siya and enjoy the moment, enjoy the conversation, and experience that life like no other experience over a coffee, di ba? So, yeah, thank you so much for this episode. Sarap Thank ng you, kape. Lance. Thank you, Sarap ng Dea. kape. Masarap yung kape, di ba? Masarap yung kape. Yeah, siguro to wrap up everything, no, magandang reminder nga sa atin yun that yung presensya ng bawat isa sa atin ay regalo. Yeah, and may that be a may that be a reminder to all of us that we are never alone, no. For me din na it's good to wrap up. Parang nakuha ko lang din na magandang yung ma-close yung unang episode ng podcast natin na sometimes, hindi naman sometimes, pero when we order like a shot of espresso, we also receive like a shot of God's grace. And I hope yun yung magiging bit-bit natin, di ba? Na when we have coffee, or kapag, for sure, hindi lang naman kami nagkakape. Marami sa mga listeners natin nagkakape. Yes. Baka nga nagkakape sila ngayon habang nakikinig sa podcast natin. So yun, think about it, di ba? Na yung pagkakape natin is not just like, it's not just your typical routine, ganyan. Pero it can be a way of God to remind us na we are designed to be, to accompany Yeah. or to be with our brethren for us to experience
a life like no other. Amen. Ayun. Thank you, Kaina. And thank you, din, Dea. Lance. Thank you. Lance, Thank Dea. you Thank for you, thank everyone who are tuning in. No? Maraming Yes. salamat sa pakikinig. And thank you for this first episode ng Life Like No Other podcast natin. So, again, this is the Life Like No Other podcast. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Ayun. Sige, so before tayo Susunod mag-end, na what episode. if sip muna tayo ng coffee lahat? Yeah. Kasi ano, abot kami yung ano namin tama. nag-usapan. Okay. Sige, tikman natin yung 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 sarap ng kapet ng kwentuhan natin. Ayan. Yan. Sige, inom tayo. 3, 2, 1. Ayan, Sarap! sarap ang kape. So, yun lang. Thank you, everyone. Stay rooted in Christ. And this is Life Like No Other podcast.